ka na ba o hihintayin mo pa? Dalawa lang yung pagpipilian mo pero ang hirap sagutin. Kasi hindi mo pa sure kung uusad ka na to finally free yourself from the pain, yung pasakit, overthinking, pag-iisip na baka hindi ka enough. O hihintayin mo pa kasi siya lang talagang gusto matwala ng iba. O hihintayin mo pa kasi kahit alam mong masakit pero dun ka masaya. Pero aminin nyo, minsan hindi natin na-appreciate yung beauty of letting go kasi feeling natin mang-iiwan lang tayo o feeling natin naiiwan lang tayo na sila lagi yung nakakalamang tas tayo lagi yung nalalamangan. But what you actually don't know is baka sa pag-usad mo, baka sa pag-move forward mo, ikaw yung makalamang. At ma-realize mo na finally mas okay pala na bumitaw ka kaysa pinanghawakan mo pa. Aminin mo, hindi lang naman ito yung time na napatanong ka sa sarili mo kung uusad ka na ba o hihintayin mo pa. Kasi panigurado, meron ka ding mga bagay, tao at sitwasyon na kailangan mong i-let go dati para lang ma-achieve at marating mo kung anong meron ka ngayon. Nahirapan ka ba? Oo. Mahirap mag-let go, mahirap magpaalam, lalo na kung hindi mo pa oras magpaalam. Pero tignan mo kung nasan ka ngayon. Mas malaya, mas masaya, at mas minamahal ng iba. Kaya, kung sasagutin mo yung uusad na ba o hihintayin pa, ikaw lang ang makakaalam nun. Legit question, kung hindi pala siya natatakot na mawala ka, bakit natatakot kang umalis? Kasi kung alam mo sa sarili mo na hindi na, nawala na, na-ekis na talaga, bakit? Kasi mahal mo? Kasi gusto mo pa? Tandaan mo, hindi enough na mahal mo lang siya, hindi enough na gusto mo lang. Dapat pareho kayo. Hindi sapat na pagmamahal lang yung papairalin mo. Kasi diba kung tutuusin, that should be the easiest walk out na pwede mong gawin sa buhay mo. Ang mag-walk out sa tao na hindi naman kayang pahalagahan at makita yung halaga mo. Yung taong laging sinasabi na gusto ka, na naiintindihan ka, na may pakialam siya sa'yo, na mahal ka, but in all honestly, wala namang ginagawa para maramdaman mo yun. Ang malala, ikaw pa yung magko-question mismo sa sarili mo if you're giving enough. If enough ka ba para sa kanya? Mahirap lang yan sa umpisa, pero masasanay ka. At sana, piliin mo pa rin yung sarili mo sa mga panahong walang andyan para sa'yo. May nabasa ako and it says, you will understand what true love is when you make a mistake and that person teaches you instead of leaving you. I felt that. That is 100% true at nagising ako sa realidad na oo, reality check, mas madali talagang mang-iwan ng tao kesa mag-stick ka dun sa tao at hihintayin siyang mabuo ulit. May mga tao kasing ginugusto talaga tayo at minamahal tayo unang-una dahil sa mga positive things. Dahil sa potential natin, dahil masaya lang yung sitwasyon ngayon, dahil wala pang conflict. Pero kapag dumating yung time na hindi ka na maintindihan at ang hirap-hirap mo nang intindihin, ang hirap-hirap mo nang piliin at ang hirap-hirap mo nang mahalin, maniwala kayo, most of them mas pipiliin na iwan ka kaysa samahan ka dun sa laban na yun. Kaya pag nahanap mo yung taong tuturuan ka, sasamahan ka at pagtsatsagaan ka, kaysa iwan ka na lang bigla dahil hindi na kita maintindihan, hindi ata ikaw yung para sa akin. At para sa kanila kung mas madaling tapusin kesa ayusin, he or she is not the one for you. Kasi love is a commitment. Oo, alam ko sasabihin nyo paano kung hindi na talaga kaya. Pero tandaan nyo, applicable to dun sa mga relationship, pagmamahal, na alam mong kaya pang ilaban, na alam mong worth it ipaglaban. Kaya kung meron kang someone na tama nga sila. Pag naubos ka, hindi ka na mangungulit sa tao. Ikaw na mismo yung gagawa ng paraan at ikaw na mismo yung lalayo para maprotektahan yung sarili mo. Nabasa ko lang yon and I felt that. Alam ko marami sa atin yung patient. Marami sa atin yung motto, never give up. Kung kaya, baka pwede pang ipaglaban. Baka kasi pwede pa. Pero minsan kasi kapag dumating ka na sa point na nasagad ka na, tama na, okay na, bigla ka na lang magigising one day at masasabi mong, shit, hindi ko na pala to deserve. Okay na pala ako. Mas okay pala pag ganito. Probably one of the hardest things and one of the bravest things na pwede mong aminin sa sarili mo, yung hanggang dito na lang talaga kayo. Na hindi na, naayawan na. But at the end of the day, isa rin sa pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa sarili mo ay yung i-let go yung mga taong hindi para sa'yo. I-let go yung bigat na dapat matagal mo nang pinakawalan para mas gumaan, para mas maging masaya at mas maging okay ka. Accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up. What weighs you down? The truth is, unless you let go, unless you forgive yourself,
Unless you forgive the situation, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward.